Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Sa magkakapatid, ang nagkakaisa laging sama-sama, may nagpapakasal. Sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. May katapagmasdan, may katapagmasdan. Sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa Panginoon. Sama-sama sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ako'y nagagalakay kaya kita-kita. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nasasabihin na ikaw ay makasama. O bigat ang pagkastan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, laging sama-sama tuwing na. O bigat ang pagkastan sa magkakapatid. Indihan mo yung katabi mo. Nagpupuri sa presensya niya. Nagkakaisa, nagpupuri sa Panginoon. Lagi sama-sama, ang nagkakaisa. Lagi sama-sama, ang nagkakaisa. Nagpupuri sa presensya niya. Nagkakaisa, lagi sama-sama. Nagkakaisa, lagi sama-sama. Nagkakaisa, lagi sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Amen. Masarap po magpuri sa Panginoon. Sa malakas na hallelujah. Purihin natin ang Diyos sapagkat siya ay dakila at karapat dapat sa lahat ng pagsamba. Si Kristo lamang kung iyong tatawagan, pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Buhay mo'y ayusin, kanyang lilinisin, pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. May taglay na kaligtasan. O si Kristo lamang, si Kristo lamang kung iyong tatawagan, pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Na kaligtasan. Buhay mo'y aayusin, kapatid. Kanyang lilinisin, pangalan. O, hanap pa ngayon ang kapartner mo. Sabi mo sa kanya, napapagod ka ba sa iyong buhay? Buhay mo ba'y taglay? Ang lumbay. Pangako niya sa'yo. Pangako niya sa'yo. Di ka niya iiwanan. Di ka niya papabayaan. Magpagkailangan. Pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Buhay mo'y ayusin, kanyang lilinisin, pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. O, napapagod ka ba? Napapagod ka ba sa iyong buhay? Buhay mo ba'y taglay? Pangako niya sa'yo, di ka niya iwanan, di ka niya pababayaan.
Sabihin mo, napapagod ka ba? Napapagod ka ba? Buhay mo ba'y tagalay? Pangako niya sa'yo, di ka niya iwanan, di ka niya pababayaan. Magpakailanman si Kristo lamang, si Kristo lamang. Kung iyong tatawanan, pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Buhay mo'y ayusin, kanyang lilinisin. Pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Pangalan niya'y may taglay na kaligtasan. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Siya ay umalis, pinaganda ako ng lugar. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para kanino? Ang Panginoon ay babalik para sa atin. Para sa akin. Siya ay umalis. Siya ay umalis. Pinaganda ako ng lugar. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Siya ay umalis, pinaganda ako ng lugar. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin. Siya ay umalis, pinaganda ako ng lugar. Si Jesus ay babalik para sa akin. Si Jesus ay babalik para sa akin.
Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasabog, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di makarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Lumalapit kami sa iyong panan, Panginoon. Di makarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, aking Jesus. Isa pa po gawin nating panalangin sa Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo kami sa'yo, Panginoon. Tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di makarapat-dapat sa kabanalan mo.
Nakaready na po ba tayo? Amin po. Galatians chapter 3 po, verse 22 hanggang 29. Iniling ko muna na tayo po muna yumuko at manalangin. Panginoon, salamat sa presensya mo, salamat sa pagkilos mo. Iniling namin ang kapangyarihan mo, ang Espiritu mo, O Diyos, na dumalay sa buhay ng bawat isa sa amin. Iniling namin ang pagkilos mo, iniling namin ang karunungang mula sa iyo, ang bukas na isip at bukas na puso. Salamat, Ama, lukuban mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Dito po sa Galatians chapter 3 po. Sabi niya sa verse 22, sabi niya, ngunit sinasabi ng kasulatan, nandiyan na po ba tayo? Amen po. Sabi niya, ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan. Sinasabi po ng Bible, ang kasulatan, nakalagay din po ito sa Romans chapter 3 verse 23, na ang lahat ng tao'y nagkasala at hindi po nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat. Ang sabi po niya rito, ngunit sinasabi ng kasulatan na ang lahat ng tao'y alipin ng kasalanan upang sa mamagitan ng pananalig kay Hesus Kristo, ang mga sumampalataya ay tumanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Noong unang panahon, amin po, sa lumang tipan. Actually, ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Ang lumang tipan, ang bagong tipan, anino niya yung lumang tipan. At ang lumang tipan ang siyang tagapagturo sa mga tao noong unang panahon. Ngayon, sabi niya, nung dumating ang pananampalataya, no, yung pangako ng Diyos ay pwede na nating makamtan. Ngayon, ang lumang tipan po, sa Old Testament, itong Old Testament po, marami pong mga law, marami pong mga batas. Kalabitin mo nga yung katabi mo, maraming batas, maraming law. Na pag hindi mo ito nasunod, ikaw ay nagkakasala. At ang isang batas dito, pag hindi mo nasunod ang mga batas na to, isa man ang hindi mo nasunod sa kautusan na to o sa batas na to, ikaw po ay itinuring na makasalanan. Kaya wala pong nakatupad, wala pong nakaperfect. Kaya lahat ng tao ay nagkasala kasi walang nakaperfect. Wala pong makasunod sa mga batas na to. Ngayon, ang mga batas na to po ay nagsisilbing aral, pero hindi ito magawa ng tao. Hindi niya matupad, hindi niya ma-perfect. At pag isa rito ang hindi mo natupad, hindi mo na isagawa, ikaw ay nagkakasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa lumang tipan, para maintindihan po natin, no, ay nakategorya na ang lumang tipan, ang kautusan, ay naka-divided into 3 categories or tinatawag na code. May 3 kategorya o may 3 na-divide ito. Ang batas o ang kautusan o ang law ay na-divide ito sa 3 code. Nasusundan mo ba natin, mga kapatid? Amin po. Yung unang code ay tinatawag na sacrificial code o sacrificial law. Ang ibig sabihin ng sacrificial law, pag ikaw ay nagkasala, nung unang panahon, pag ikaw ay nagkasala, nire-required ng kautusan na magdala ka ng tupa o hayop upang pambayad sa iyong kasalanan. Birang substitute ito na hindi ikaw ang papatayin, kundi yung hayop ang papatayin, at yung dugo ng hayop ay iwiwisik sa iyo bilang ito ay seremonya ng paglilinis sa iyo. Pero dito po sa bagong tipan, si Jesus ay namatay para sa iyo. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang namatay para sa atin, 2,000 taon na nakakaraan, upang hindi ikaw ang mamatay. Dahil si Kristo na ang namatay para rito sa ating mga kasalanan. Ang dugo ng hayop nung unang panahon na hindi po nakakapaglinis. Ito ay isang simbolo lamang o ito ay isang anino lamang ng mga bagay na darating. At si Jesus ang katuparan nito. Ngayon, pag nagkasala ka, hindi mo na kailangang magdala ng hayop o tupa
Bakit? Kasi si Jesus na ay namatay para sa iyo. Kaya, ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Ngayon, ang pangalawa pong code na tinatawag o law o kategorya ay yung tinatawag na ceremonial law. Kalabitin mo nga yung katabi mo, ceremonial law. Itong ceremonial law po, dito po nakapailalim yung mga seremonya patungkol po sa seremonya ng pagkain, patungkol sa mga piyesta ng buwan, piyesta ng ganito, piyesta ng ganyan, seremonya patungkol sa batas ng pagkain, whatever man, o yung mga piyesta doon sa lumang tipan. Pero ngayon, si Jesus na ang tumupad niyan. Tulad halimbawa, yung piyesta ng tinapay, si Jesus ay napunta rito, ay siya ang tinapay ng buhay. Tulad halimbawa ng piyesta ng light or ilaw o piyesta ng lights, si Jesus ang liwanag ng buhay. Siya ang napunta rito para hindi mo na ipagdiwang yung piyesta na yun. Kasi bakit? Si Jesus ang liwanag ng buhay. O pagdiriwang ng mga harvest or yung unang piyesta or seremonya patungkol sa first fruits, mga ganon, si Jesus ang una namatay at muling nabuhay. Siya ang unang muling nabuhay. So may mga seremonya po. Itong lumang tipan ay anino ng bagong tipan. At hindi mo na ito dapat gawin pa. Bakit? Kasi si Jesus ang katuparan nito. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Ang pangatlong kategorya po o code ay yung tinatawag na moral law or judicial law. Hello, nandiyan po ba kayo, mga kapatid amin? Ang judicial law or yung moral law, dito po nakapailalim yung 10 utos ng Diyos. Ano yung 10 utos? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Itong 10 utos ng Diyos, ito po yung isa sa ikatlong code sa lumang tipan. Amen po, na dito rin nakapailalim sa bagong tipan nang sabi ng Panginoon, ang 10 utos ay nakapailalim sa 2 utos. Ang sabi niya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip. Ibigin mo rin ang kapwa mo tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito po nakapailalim yung 10 utos ng Diyos na tinatawag na moral law. Ibig sabihin, itong moral law po ay inintak ng Diyos sa bagong tipan. Amen po. Ibig sabihin, ang moral law or judicial law sa bagong tipan ay naka-intact. Hindi ito binura ng Diyos. Pero yung sacrificial law, saka ceremonial law, ay tinupad na ng Panginoon at hindi mo na ito dapat ipagdiwang. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, wala na kami sa ilalim ng kautusan. Ang tinutukoy rito, dito po sa Galatians, ay yung 2. Pero, yung moral law ay naka-intact. At mas lalo pa niya itong inigtingan. Amin po. Anong sabi ng Panginoon? Kung titingin ka ng mahalay sa babae, sabi niya, nangangalunya ka sa iyong puso. Sa lumang tipan, ito yung moral code o moral law. Sa lumang tipan, pag ngipin ang inutang, ngipin din ang kabayaran. Ibig sabihin, pag sinampal ka, sa lumang tipan, sampalin mo din yan. Pag inakaw yung kalabaw mo, babayaran mo din ang kalabaw. Amen po. Pero dito po sa bagong tipan, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Pag kinuha yung balabal mo, ibigay mo pa yung isa. Yan ay tinatawag na moral law. Ibig sabihin, sa bagong tipan, ang buhay mo ay mas lalong mataas ang moralidad. Sa bagong tipan, pinapakita sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, pinapakita rito na ang pagiging pagsunod dito ay kabanalan. Tinuturo niya rito yung batas ng Diyos, yung moral law,
tinuturo dito yung batas ng Diyos na dapat mong sundin. Nakukuha po ba natin? So pag sinasabi ng mga tao na wala na ako sa lumang tipan, ang tinutukoy niya, hindi yung moral. Ang tinutukoy rito ay yung ceremonial law o sacrificial law, tapos ka na doon. Amen po. Tapos na doon. Kasi bakit? Si Jesus na ang kaganapan nito. Pero itong moral po, sa bagong tipan, ay mataas. Kalabitin mo nga yung katabi mo, kumusta ang moralidad mo. Dito natin masusukat ang pagiging makadiyos. Hindi dahilan sa nagdiwang ka ng piyesta. Hindi sa nagdiwang ka ng Santa, anong tawag nito? Yung mahal na araw. Hindi dahil sa nagdiwang ka ng mahal na araw, ikaw ay banal. Hindi dahil sa nagdiwang ka ng piyesta ng ganito, ikaw ay banal. Hindi na po ang mga bagay na to ang nagpapabanal sa tao, kundi yung pananampalataya mo kay Kristo. At itong pananampalataya, inintak po niya na mas lalong mataas ang moralidad ng pagkatao mo. Amen po. Ituloy po natin sa verse 22, sabi niya, ngunit sinabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa magitan ng pananalig kay Hesukristo, ang mga sumampalataya ay tumanggap ng mga pangako ng Diyos. Hindi mo matatanggap ang pangako ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa utos nung law na yon, kundi matatanggap mo ngayon ito sa pamagitan ng pananalig mo sa Diyos. Dahil sa nanalig kay Kristo, dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, ang mga pangako ng Diyos ngayon ay yes and amen. Ngayon ituloy natin, sabi niya, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Yung mga utos na ganito, ganyan, alipin sila doon. Pero nung dumating na ang pananampalataya, malaya na tayo doon. Amen. Verse 24, kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ulitin ko po, hindi sa pamagitan ng pagsunod ng mga seremonya, kundi sa pamagitan ng pananalig mo kay Kristo, ikaw po ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Verse 25, nandiyan na po ba kayo mga kapatid? Amen po. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kami sa pangangalaga ng tagapagturo. Ngayong sumasampalataya tayo kay Kristo, ngayong ikaw ay sumampalataya na kay Kristo, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Verse 26, so tignan natin. Ngayon, ang pananalig, ano ba itong pananalig? Kalabitin nga po natin, katabi natin, ano ba itong pananalig? Ano ba itong pananampalataya? Kasi napaka-importante po ito. Maraming mga tao po na naniniwala sa Diyos, pero actually, wala silang koneksyon sa Diyos. Ano ba itong pananampalataya? Kasi marami pong naniniwala. Alam niyo po ba, paglalabas ka sa church niyo, tatanungin mo yung mga tao, mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin nila, oo. Kilala mo ba ang Diyos? Sasabihin nila, oo. Pero hindi mo makikita sa buhay nila kung mahal nila ang Diyos or kilala nila ang Diyos. Tama po ba? Kahit yun lang lasinggero, tatanungin mo, mahal mo ba ang Diyos? Sasabihin niya, oo, cross my heart. Mahal ko ang Diyos. Pero yung buhay niya, hindi mo makikitang mahal niya ang Diyos. Amen po. Ano ba itong pananampalataya? Kasi pwedeng ang tao po ay naniniwala sa Diyos, pero hindi makita sa kanyang buhay kung totoong naniniwala sa Diyos. Tama po ba? Ngayon, marami pong naniniwala sa isip, pero hindi mo makita ito sa kanyang buhay. Hindi yan totoong pananampalataya. Hello, amen po. Ngayon, oo, maraming mga taong naniniwala sa Diyos. Sasabihin niyang, I believe in God. Pero taliwas ito, hindi mo ba alam na sinabi ni Jesus na huwag mo akong tawaging Panginoon, Panginoon kung hindi ka susunod? Pero tumatawag siya sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, huwag mo akong tawaging Panginoon, Panginoon kung hindi ka susunod. So ano itong pananampalataya? Kalabitin mo nga yung katabi mo, ano itong pananampalataya?
Ngayon, ito pong pananampalataya, dito po sa ano po, ang ibig sabihin ng pananampalataya ay pistes. Kalabitin mo nga yung katabi mo, pistes. P-I-S-T-I-S. Sa Greek word, ang ibig sabihin ng pistes ay relasyon ng tao at ng Diyos. Ang pananampalataya sa bagong tipan, ang ibig sabihin ng pananampalataya sa bagong tipan ay relasyon ng tao at ng Diyos. O relasyon ng tao sa Diyos. O relasyon ng Diyos sa tao. Hindi lang siya naniwala, kundi mayroon siyang relasyon sa Diyos. Pag nababasa natin ang pananampalataya sa bagong tipan, ang ibig sabihin nito, mayroon kang relasyon sa Diyos. Kaya yung sabi niya, wala na kami sa ilalim ng kautusan, kaming mga nananalig kay Kristo, kami na mayroong relasyon sa Diyos, ay wala na sa ilalim ng kautusan. Ako na mayroong relasyon sa Diyos, ay wala na sa ilalim ng kautusan. So hindi ka lang naniwala sa isip mo. So hindi ang pananampalataya, hindi po isang religious belief. Ang pananampalataya ay hindi lang po isang belief system. Kundi ang tunay na pananampalataya o yung real faith ay mayroon kang tunay na relasyon sa Diyos. Ulitin ko, maraming mga tao ang naniniwala sa Diyos pero wala silang relasyon sa Diyos. Kaya tingnan niyo po, kahit 10 taon na yan na nasa loob ng simbahan dahil wala siyang tunay na relasyon sa Diyos, hindi nagbago ang kanyang buhay. Tama po ba? Kasi tulad din ng lasinggero na iniwala sa Diyos pero hindi naapektuhan ang buhay niya. Bakit? Kasi ang relasyon ay from heart and in your heart. Hindi lang sa isip kundi doon sa puso mo talaga. Sino po sa inyo ang may kabiyak ng dibdib? May asawa na po. Sino po sa inyo ang may boyfriend, girlfriend, kasintahan? O hindi sila amin? Nandito kasi yung mga pastor po nila. Pero sino po ang may best friend? That is relationship. Best friend. Sino may best friend? O relationship mo? Sino yung may tatay? That is relationship. Sino nakakilala kay Presidente Marcos? Sino bumuto sa kanya? Naniniwala ako maraming pera yun. Amen. Pero pwede ba akong humingi? Pwede ba akong humingi? BBM, binuto naman kita, pwedeng pahingi ng sasakyan mo isa lang? Pwede mo ba? Pwedeng kilala ko siya at naniniwala akong marami siyang pera, pero dahil wala akong relasyon sa kanya, hindi niya ako bibigyan. Mayroong taong lumapit sa akin, bata, sabi niya, pahingi po. Pahingi po. Nasusundan po ba natin? Sabi niya, may bata, nandun kami sa Jollibee, sabi niya, nandun yung mga anak ko, sabi ng bata, pahingi po. Sabi ng anak ko, pa, bigyan mo. Nahiya ako, sige, ikaw na, bigyan mo siya. Amen. Pero yung anak ko, sabi niya, pa, Jollibee. Wala akong magawa. Pauwi na sana kami, pa, Jollibee, McDo tayo. Wala akong magagawa, tara na. Sino magbabayad? Si mama mo ang magbabayad. Ang tinutukoy ko rito ay relationship. Pero yung humingi na bata, kahit naawa ako, minsan pipiliin ko pa yung pera ko. Hindi dahil sa kuripot ako, amen po. Bakit? Kasi yung kusang loob mo. Tama. Pero, pag relationship, humingi ka ayon sa gusto mo. At maraming mga tao po ang namiss ito, na pwedeng naniniwala sa Diyos na makakagawa na higit sa lahat ng maaari nating hilingin. Pero kung wala kang relasyon na maayos sa Kanya, hindi ako naniniwalang pwedeng uto-uto ang Diyos dito. Excuse me for the word. Tama po ba? One time, humingi yung anak ko, sabi niya, pa, pahingi ng 5 piso.
Ngayon, nung hinawakan ko yung bulsa ko, ang dukot ko, 20. Nung bigay ko na yung 20 pesos, sabi niya, 5 piso lang. Huwag anak, sa'yo na yung 20. Mayaman si papa. Pero pag hindi mo kakilala, baka yung 20, magkakasakit ka. Hello, amin po. Magkaiba yung naniwala ka sa mayroong kang relasyon. At ang pananampalataya ay tunay na relasyon sa Diyos. Kalabitin mo nga yung katabi mo, kailan mo sasagutin ang Panginoon? Sa verse 26, tignan natin, ano po? Sa verse 26, sabi niya, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Relationship. Dahil sa ikaw ay nanalig kay Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Siya ngayon ay matatawag mong tatay. That is relationship. Higit pa sa belief. Higit pa sa naniwala ka. Mas malalim ang relasyon. Higit pa sa nagtiwala ka. Kasi ang relationship, nandun ang pagtitiwala. Nabibuild up ang tiwala. Sa relationship, nabibuild up ang tiwala. Maraming mga tao po naniniwala at nagtitiwala sa Diyos, pero hindi nila binuild up ang relationship nila sa Diyos. Sabi niya, number 1, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang Diyos na, ang Biblia na ang nagsasabi nito. Sa John chapter 1 verse 12, sabi ang lahat ng mga nananalig kay Kristo ay naging mga anak ng Diyos. Kalabitin mo nga yung katabi mo, anak ka pala ng Diyos. So ikaw ay anak ng Diyos. So relationship. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, naniniwala ka, nagtitiwala ka sa iyong tatay. Yung bunso kong anak, pag pumunta ng bahay, pag nasa bahay, dahil nandun yung mga barya, kukuha na lang siya. Pero pag hindi mo kilala, nag-aalangan namin. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pag-aralan mo ang karapatan mo. Ngayon, ito ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 8, sabi niya, ganito kayo manalangin. Ano sabi niya? Ama naming nasa langit. I-represent mo ang relasyon mo sa Diyos. Inihingi at sinasabi ng Panginoon na pag humingi ka sa iyong Ama, ang paghingi mo ay Ama naming nasa langit. Dahil doon, hindi makatanggi ang iyong tatay. So, relationship. I-build up mo, hindi lang yung naniwala ka, kundi i-build up mo ang relationship mo sa Diyos. Pangalawa, tignan natin sa verse 27. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahan ni Kristo. Si Kristo ay nananahan na sa'yo. Dahil sa pananampalataya na to, si Jesus ay nasa'yo. Nananahan si Jesus sa'yo. Imagine that, amin po. Kaya sabi ni Pablo, ang lahat ng ito nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Bakit? Kasi alam niya, si Kristo ay nananahan sa kanya. Sabi din ni Juan, greater is He that is in me than who is in the world. Higit pa ang Diyos. Higit pa ang Diyos na nasa akin. Higit pa na siya na nasa akin kaysa sa mundong ito. Kung si Kristo ay nasa iyo, ayon sa pag-aaral, ang isang taong minsang nabuhay sa mundo na may pinakamalakas na pagkatao ay si Jesus. Ang minsang makapangyarihan, napakalakas na nabuhay ay si Jesus. Amen. At kung nananahan siya sa iyo, how powerful you are. Tama po ba? Kung si Jesus ay nasa iyo,
Gaano kalakas ang kapangyarihan na yun? Napaka-powerful ng buhay natin. Dahil si Jesus, tayo mga mananampalataya, si Jesus, nasa atin. So how powerful you are. Kaya masasabi mo, I can do all things through Christ who strengthens me. May sinabi pa si Jesus, may sinabi siya na, for without me, kung wala ako sa iyo, wala kang magagawa. Kaya ito yung panggising sa atin na kung wala si Kristo sa buhay mo, kahit gaano ka kayaman, gaano kalaki yung pera mo, walang mali sa yaman at pera. Pero kung wala si Kristo sa iyo, wala kang magagawa. Si Jesus na nagsabi niyan. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Pangatlo, sabi niya sa verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Grego, ang alipin at ang Malaya, ang lalaki at ang mga ang babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pag-ipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 29, at kung kayo kay Kristo, kabilang tayo sa lain ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Ngayon, ikaw po ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Maliwanag po ba sa ating mga kapatid? So pumasok ka sa relasyon sa Panginoon. Kaya nga bakit tanggapin mo si Kristo bilang Panginoong iyong tagapagligtas? Pumasok ka sa relasyon. At pag pumasok ka sa relasyon na to, susundin mo ang kanyang utos. Ituloy po natin. Okay. So, ang pananampalataya, no? Kung si Kristo ay nasa iyo, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ang pangako ng Diyos ay yes and amen, kung ang pangako ng Diyos ay para sa iyo ngayon, no? Kung si Kristo ay nasa iyo, kung ang Diyos ang tatay mo, at ang pangako ng Diyos ngayon ay yes and amen sa iyo, wala dapat maghihirap na Kristiyano eh. Wala dapat mahinang Kristiyano eh. Wala dapat tumatalikod na Kristiyano eh. Tama po ba? Hello, kalabitin nga po natin katabi natin, gising. Wala dapat eh. So ang pananampalataya, dinadala ka niya sa kabanalan. Kasi sabi niya, ang Diyos ay banal, kaya dapat kayo ay magpakabanal. So ang pananampalatayang ito ay dinadala ka niya ang tamang relasyon sa Diyos. Dinadala ka niya, number one, sa kabanalan. Kalabitin mo nga yung katabi mo ulit, kabanalan. Dinadala ka niya sa banal na pamumuhay. Alalahanin mo, si Jesus ay namatay para sa iyo. Binayaran niya yung presyo ng kasalanan natin upang talikuran natin ang mga kasalanan natin. Yan ang real faith. At dadaling ka niya sa banal na pamumuhay. So habang lumalalim ang relasyon mo sa Diyos, tumataas, lumalalim, tumataas, umaangat ang moral nating mga Kristiyano. Pangalawa po, yung pananampalatayang ito, no, binibigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para masunod ang kanyang kalooban. Ang pananampalatayang ito, yung real faith, kasi may rilong kang relasyon sa Diyos, si Kristo ay nasa iyo. Binibigyan ka ng Diyos ng kakayahan para masunod mo ang kanyang kalooban. Kaya dito na natin maipapasok yung masusunod mo. Kaya mong sundin ang kanyang kalooban sa hirap man o ginhawa. Dito na papasok yung kaya mo nang mamuhay na malayo sa kamunduhan. Kaya mong iwanan yung bisyo mo. Hello, amen po. Kaya mong iwanan yung mga maling barkada mo.
Kaya mong iwanan yung maling karakter mo. Kaya mong iwanan kaya mong mabago. Kasi si Kristo na ay nananahan sa'yo. So, i-check nyo po. I-check nyo po. Mayroon ba akong relasyon sa Diyos? I-check nyo po. Nababago ba ako talaga? Or hindi? Baka yung ilan sa inyo po ay 10 taon ng Kristiyano, hindi pa rin nagbago ang ugali. Baka 20 taong ka na born again, sinasabi mong hallelujah, hallelujah, pero yung may bisyo ka pa rin. Kalabitin mo nga yung katabi mo, aray ko. Ouch! Leon ka pa rin hanggang ngayon. Pag magsalita ka, daig mo pa ang tigre. Tapos pag nagalit ka, para kang leon. At pag sumabog, para kang dragon. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nababago ka. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay nababago ka. Ngayon, nabibigyan ka ng Diyos ng kakayahan para masunod ang kanyang kalooban na na magbago. From glory to glory. Hindi lang yung mag-ministry. Hindi lang yung magpastor kung yun ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yun, kundi unang-una yung mabago yung buhay mo. Yung mahirap, magiging madali sa'yo. Mapapalitan ang barkada mo. Huwag kayong mag-alala, mga baguhan. Tignan mo yung paligid doon, daming magaganda, daming pogi. Di po ba? Tumingin ka sa likod, ang daming nakangiting, di po ba? Oh, mga kabataan, nung naborn again po ako, akala ko napakalungkot ng buhay. Kasi bakit? Iwanan mo yung barkada mo. Tinuruan kami ng ating pastor na iwanan mo ang barkada mo. Isuko mo yung maling kaibigan mo. Isuko mo. Akala ko nung una, wala na. Pag isinuko na sila, iniwanan ko na sila, wala na. Masaya pa ba yung buhay mo? Kasi doon, kasama mo sila, nagiinuman hanggang madaling araw. Kachismusan mo sila, kachismisan mo sila. Pero ngayon, dami ko ng kaibigan. Amen. Mas mabubuti pa. Natutunan kong unti-unting iwanan at nakita ko mas okay. Yung bisyo na akala mo, hindi ko kayang iwanan. No. Magkakaroon ka ng lakas para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen po. Alam niyo, noon, sobrang tamad ako. Nung nabunlagin ako, sumipag ako. Sa totoo lang. Sumipag ako nung nabunlagin ako. Bakit? Kasi hindi ako papupuntahin pipigilin ako ng tatay ko na umatin ng church eh. Hindi ano mangyari, yung ipapatrabaho niya, ang bilis gawin. Pero, palpalaran, alam yung palpalaran yung hindi maayos. Basta ginawa, kasi gusto mong umatin ng church. So, bibigyan ka ng Diyos ng lakas para masunod mo ang kanyang kalooban. One, yung mabago ka from glory to glory. Yung dating mahina, magiging malakas. Yung mga kahinaan mo, mapapalitan ito ng lakas. Yung mga pangit na ugali, mapapalitan ito ng mga pinong pag-uugali. Amen po. Hello, nandiyan po ba kayo? May kausap pa po ba ako? Amen po. Yung maling pananaw, mapapalitan ito ng makabibliang pananaw. Yung mga maling prinsipyo, mapapalitan ito ng mga prinsipyo ng Diyos. Alam niyo, dati, may mga prinsipyo na, pag nagsalita ka sa akin, hindi pwedeng hindi ka gumanti. Di po ba?
Pag ako ginalit mo, hindi pwedeng hindi ako, ano. Pero ngayon, no. Amen po. Yung galit, yung puot, yung mga ginawan ka ng masama, mapapalitan ito ng pagganti ng tama. That is powerful life. At ito ang nais ng Diyos. Yan ang tunay na pananampalataya. Sa pangalawa, binibigyan ka ng Diyos ng lakas at apoy na masunod ang kanyang kalooban. Pag tinawag ka na ng Diyos, bibigyan ka na ng lakas at kakayahan na masunod ang kanyang kalooban. Pero mag-i-start ito ng reforma sa buhay mo. Pangatlo po, at dito po ako mag-e-end, ang tunay po na pananampalataya o yung real faith ay isang buhay na punong-puno ng pagsuko. Ang real faith po, ang tunay na pananampalataya ay punong-puno ito ng pagsuko. Surrendered life. Kasi bakit? Hindi ka naman perfecto nung na-born again ka eh. Tama po ba? Sino sa inyo ang 5 taon ng born again? O 1 taon kong born again? Sino po sa inyo ang 1 taon ng born again? Walang nagtaas. O sino rito ang... Ayun, mayroon po. Salamat. Sino po rito ang tumanggap na sa Panginoon? Nag-start doon ang pagsuko mo ng buhay. At nag-start doon ang patuloy mong pagsuko ng buhay. So ang Kristyanismo po, ang tunay na pananampalataya, ay patuloy na pagsuko ng buhay. Bakit? Kasi hindi tayo perfecto. Pwedeng pogi ako, pero hindi ako perfecto. Amen. Hello, amen po. Wala nang umimik, kumontra na sila lahat. Hindi tayo perfecto, pero everyday ng buhay natin, nagsusuko tayo. Amen po. Pwede itong mali na pamumuhay. Pwedeng sin. Kasi nung born again ka, hindi ka naman anghel ka agad. Hindi ka naman anghel. Hindi ka naman perfecto eh. Pero, matututunan mo, ang totoong pananampalataya ay matututunan mo unti-unti ang pagsuko ng buhay. At dito po sa camp, umpisahan natin. Amen. Umpisahan natin. Nakahanda po ba kayo na tanggapin ang tunay na pananampalataya? Pasukin natin. Amen. Pero mag-i-start tayo dito sa camp, matututunan natin pagsuko lagi ng buhay natin sa Panginoon. Tama po ba? Amen po. So, sabi ni Pablo, wala na ako sa kautusan, nasa pananampalataya na ako. Amen. Wala na ako dun sa lumang tipan. Wala na ako sa ilalim ng kautusan. Nandito na ako sa pananampalataya. Ibig sabihin, tinutukoy niya, meron na akong tunay na relasyon sa Diyos. Ngayon, makikita natin si Pablo. Pakita mo yung banal na pamumuhay niya. Sa Galatians chapter 5, sabi niya ganon, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang gumagawa ng mga bagay na to, ano yun? Kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Basahin niyo po, Galatians chapter 5. Paglalasing, walang taros na pagsasaya. Pangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sinasabi ko sa inyo, ang mga gumagawa ng mga bagay na to ay walang bahagi sa kaharian ng langit. Ang tunay na pananampalataya, no? Dadaling kanya sa kabanalan. Ngayon sabi pa niya, may sinabi pa siya na, I can do all things through Christ. Meron pa siyang sinabi na, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At kung ako may buhay, nabubuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na nagbigay ng kanyang buhay at umibig sa akin. That is powerful life.
Pwedeng maraming kulang sa kanya na material, pero sabi niya, mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami. Mukhang dukha, pero actually, akin ang lahat ng bagay. Gustong patayin, pero hindi mapatay-patay. Napaka-powerful ang buhay ni Pablo. Bakit? Kasi meron siyang tunay na relasyon sa Diyos. Then sabi niya sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya, pinamamanhik ko sa inyo, ihandog ninyo ang inyong buhay na banal at kalugod-lugod sa Diyos. I-surrender mo daw yung buhay mo, ihandog mo yung buhay mo na banal at kalugod-lugod sa Panginoon. Yan ang karapat-dapat na pagsamba. So surrendered life. At dito po sa camp, every day, every night, kahit sa divided seminar, matututunan natin ang pagsuko ng buhay. Amen? I-check niyo po. I-check niyo po. So pag-aralan niyo, i-check niyo sa sarili niyo po ngayon. Mag-start tayo ngayon na mag-surrender ng buhay natin. So tanungin niyo yung sarili mo, may bagay ba na hindi ko maisuko sa Diyos? O may bagay ba na nakikita mo na hindi pa talaga control ng Panginoon? O hindi pa talaga sakop ng Diyos? Kasi dapat sakop ka niya. Kasi ang pagsuko ng buhay sa Diyos, dapat sakop ka niya. Pag sinasabi mong, Lord, sinusuko ko yung buhay ko, ibig sabihin, pinapasakop mo yung buhay mo talaga. At siyang hari. Siyang hari. Siyang masunod. Hindi yung damdamin mo, hindi yung pananaw mo, hindi rin yung emosyon mo. Kasi minsan ang Kristiyano po ay nadadala ng mga emosyon. At minsan ang tao punong-puno ng emosyon. Amin po. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid? Eh kasi, dood ka na nood ng teleserye. Umiiyak yung teledrama, kaya ikaw umiiyak ka din. Dahilan doon, minsan nakakala nila, ang Diyos ay nadadala nila sa emosyon. Amen po. Pero ngayon sa camp, ang panalangin namin, alam niyo po, hindi po aksidente na nandito ka sa camp. Hindi po aksidente. Hindi po aksidente na sinuyo-suyo ka pa ng pastor. Pero actually, ang Diyos ang nanunuyo sa iyo. Hindi aksidente po na hinabol-habol ka ng pastor mo. Actually, ang Diyos ang naghahabol sa iyo para madala ka sa camp. Kasi bakit? Gusto niya makipagrelasyon sa iyo. Gusto niya na ang Diyos ay naghahanap ng taong kaya niyang sakupin. Ang Diyos ay naghahanap ng tao na kaya niyang sakupin, kaya niyang i-input yung pangako niya sa buhay natin. Ang Diyos ay nagsasearch siya ng tao na kaya niyang ilagay yung kapangyarihan niya, ilagay niya yung kabanalan niya, ilagay niya yung pangako niya sa iyo. Pero, ang pinaka-key word doon ay surrender life. At kung hindi natin ito matututunan, marami tayong mamimiss. Marami tayong masasayang na panahon. Ngayon may warning, sabi niya, gawin na natin ang kalooban ng Diyos habang may panahon pa. Gawin na natin ang pinapagawa ng Diyos habang may panahon pa. Bakit? Kasi pwedeng dumating ang panahon na wala nang mag-warning sa'yo. Pwedeng dumating ang time na baka wala na yung mga altar calling na ganito. Baka dumating ang time, wala na yung nangangaral. Kasi pwedeng matapos ang pangangaral. So magdesisyon ka, magdesisyon ka. Kasi ang tunay na Kristiyano po ay punong-puno ng pagsuko. Sa una mahirap, masakit. Pero actually, darating ang time, mararanasan mo, napakasarap pala. Ang pagsuko natin ng buhay natin sa Diyos ay isang
kalakasan. Hindi isang kahinaan. Yung pagsuko natin ng buhay natin, hindi po isang karunungang desisyon. Isang tamang desisyon. Tandaan niyo po, anumang bagay na hindi mo sinuko sa Diyos, hindi niya mapapakailaman at hindi kanya doon matutulungan. Pero yung mga bagay po na sinurrender mo sa Kanya, matutulungan ka na. Magagamot mo, mapapagaling mo, maaayos mo. Amen po. Ngayon, i-check niyo po. Ito yung mga bagay po na nagpapahirap sa ating mga Kristiyano. One, yung galit. Kung may galit ka, isuko mo sa Panginoon. Kung may galit ka, kahit sino man, kahit saan ka galit. May mga tao po na galit sa tao, sa kapwa nila, sa parents nila. Pwedeng galit siya sa kapatid niya, galit siya sa kaibigan niya, o nagalit siya sa kapwa. Amen. Isuko mo yan sa Panginoon. Habang, kahit nandiyan po kayo sa upuan, pwede mong gawin. Ano yun? Yung isa pa, yung bisyo. Isuko mo yan sa Panginoon. Matutulungan ka niya. Ano pa? Yung mga maling ugali. May mga maling ugali ba tayo na hindi mo maisuko? Start niyo pong isuko. Ano pa? Maling relasyon. Ano to? Yung maling relasyon. Kayo pong nakakaalam. Suko mo yan sa Panginoon. Hindi po pinayagan ng Diyos ang lalaki at saka lalaki o babae sa kababae. Hindi ang kalooban ng Diyos. Isuko mo yan. Ano pa? Pwedeng pati yung yaman natin na alam natin hindi ito ang kalooban ng Diyos. Pwede. Kasama po yan. At isa yan sa mahirap na isuko. Dahil pwedeng yan ang umahad lang sa kalooban ng Diyos sa'yo. So, i-check niyo po. I-check niyo po, no? Sa mga baguhan, kung hindi mo mahal ang buhay mo, mahal ka ng Panginoon. Sa mga bagong atin, magtaas po ng kamay sa yung mga bagong atin po. Yung mga first time na umatin. Ayan. Sinasabi nyo minsan, walang halaga ang buhay ko. Kung hindi mahalaga ang buhay mo, ibigay mo ito sa Panginoon. Sinasabi mo, walang nagmamahal sa akin, ibigay mo ito sa Panginoon. Dahil siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Sa mga nag-aalinlangan, sa mga walang yung alon, natatangay ng alon, hindi niya alam kung sa Panginoon ba siya o hindi. Isuko mo yan sa Panginoon. Kailangan mong isuko na, Lord, yung totoong tinanggap mo siya. Amen po. At sa mga matatagal na, everyday po, tayo po, lagi tayo magsusuko ng buhay natin sa Panginoon. Amen po. At doon nyo po mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Doon mo mararanasan unti-unti na mapipihit na yung sitwasyon ng buhay mo. Magkakaroon na ito ng pagbabago. Ang sa mamamangha ka na lang, ang Diyos ay kumilos na sa'yo. Mamangha ka na lang, ang Diyos na pala ang gumawa ng paraan para mabago yung buhay mo. Sasabihin ng mga tao, ay, si Sister Nel ay binago na ng Panginoon. Amen. Ayun, si Marlon, binago na ng Diyos. Ayun, si Joseph, binago na ng Diyos. Makikita nila. Ha? Tayo po tayong lahat, i-worship natin ang Panginoon.
start nyo po sa inyong kinatatayuan, amin po na isurrender yung buhay mo. Start nyo po. I-start nyo po na Lord, sinusuko ko yung buhay ko. And then, start nyo siyang sambahin. Start mo siyang purihin. Start mong magtaas ng kamay na surrendered life ngayon. Start nyo po na start nyo po na magtaas ng kamay na nakasuko ang buhay mo. Start mo po na itaas yung kamay mo na, Lord, surrendered ako sa iyo. Maranasan mo yung pagyakap mo. Maranasan mo yung pagkilos mo. Habang nakapikit po ang lahat, itaas nating mga kamay natin, mag-worship po tayo. I-start mo ngayon na purihin ang Diyos na isang anak na sumusuko sa kanyang ama. Isang pagtaas ng kamay na sinusuko ang buhay. Start niyo po. Kayo po ang nakakaalam at alam ng Diyos yung katayuan mo. Pwede magbigkas ka na, Panginoon, sinusuko ko yung buhay ko sa iyo. Sinusurrender ko yung buhay ko sa iyo. Sinusuko ko yung maling ugali ko. Sinusuko ko yung galit po, tampo. Sinusuko ko yung kahit yung hirap o pasakit sa buhay, isuko mo yan sa Panginoon. Kasi sabi niya, lumapit sa akin kayong mga napapagal, nahihirapan. Kayong mga napapagal, nahihirapan, nabibigatan, lumapit kayo sa akin. So isuko mo. Tapos sabihin mo, Lord, baguhin mo ako ngayon. Sa iba, sabihin mo, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghahari ka sa buhay ko. Maghahari ka. Sakupin mo ako ngayon. Narito yung buhay ko. Sinusuko ko sa iyo. Isang pawitin po natin from our hearts. Simulan mo ngayon yung bagong diwa ng pagsamba mo, bagong estado ng pagsamba mo, na surrender yung buhay mo sa Panginoon. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Kapag ka, Jesus, sabihin natin, pangalan mo ang tatawag ko. Tumawag ka ngayon sa iyong ama. Tumawag ka ngayon sa iyong hari.
pangalan mo, ang tatawagin ko. Makipag-usap ka ngayon sa iyong hari. Makipag-usap ka ngayon sa iyong ama. Sama po pangalan mo, tatawag po ako ngayon namin po. Magpe-pray po tayo. Pero yung tatawagin ko po, ay yung mga nagsuko ng buhay sa Panginoon. Diyan sa kinatatayuan mo, pwedeng kinausap ka na ng Diyos. Suko mo yung buhay mo. Alam niyo si Jesus, sabi niya, Ama, hanggat maaari, alisin mo yung sarong ito ng pag-iirap. Pero ang sabi niya, hindi. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang siyang masunod. Inihandog niya yung buhay niya, alang-alang sa iyo. Hinandog niya yung buhay niya. Hindi madali. Si Jesus nga alos sumuko. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko, kundi kalooban mo ang siyang masunod. At nung sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon, kumilos na ang Diyos. Isa na ngayong tagapagligtas. Kaya ikaw, kung may mga bagay na nagpapahirap sa'yo, suko mo sa Diyos. O kung hindi mo talaga sinuko yung buhay mo sa Panginoon, ngayon, ang tamang panahon. Huwag mong ubusin ang oras mo sa mga bagay po. Huwag mong ubusin ang buhay mo o yung panahon mo sa mga bagay na hindi sa Diyos. It's time na lahat tayo gamitin natin ang buhay na to sa Panginoon. Habang may panahon pa. Alam niyo, ang iba sa inyo, tinatawag ng Diyos na mag-invite, tinatawag ng Diyos na maglingkod. At pag sinuko mo yung buhay mo sa Lord, mahasain ka ng Panginoon. Magtatawag po ako ngayon, amin po, na lalapit po kayo sa altar ng Diyos na nakahanda na magsuko ng buhay sa Panginoon. Habang lumalakad ka po palapit sa altar ng Diyos, sinasabi mo, Lord, I surrender. Sinusuko ko yung buhay. Kumilos ka. Manguna ka. Habang nakapikit ang lahat, huwag mong pakikialaman yung katabi mo, ang Diyos lang. Isipin mo ngayon, gamitin mo ngayon ang imagination mo at yung heart mo na, Lord, lumalapit ako sa iyo. Sinusuko ko yung buhay ko sa iyo. Sakupin mo ako ngayon. Inaanyayaan kita ngayon na lumapit sa harapan na magsuko ka ng buhay mo sa Diyos. Kasama ng mga maling ugali, mga maling bisyo, kasama ng mga maling relasyon. Suko mo ngayon yung buhay. Inaanyayahan kita ngayon na lumapit sa harapan. Lakasan mo ang iyong loob. Tapangan mo. Tapangan mo.
Kapag inaawit natin ito, amen. Inaanyayaan kita ngayon na magsuko ng buhay sa Panginoon at pumasok sa tunay na relasyon sa Diyos. Kahit sakit, isuko mo sa Panginoon. Kahirapan, isuko mo sa Lord. Kaya mong siya ang kumilos sa buhay mo. Narito ako ngayon, Panginoon, gamitin mo. Narito ako ngayon, Panginoon, palayain mo ako. Gusto kong lumaya. Dito po sa camp, matututunan mo everyday sa buhay mo yung pag-surrender. Start natin ngayon. Makipag-usap ka ngayon sa Panginoon na, Lord, sinusuko ko yung buhay ko. Sinusuko ko yung mga maling bagay sa buhay ko. Bisyo, maling barkada, katigasan ng ulo, katigasan ng puso, isusuko mo sa Panginoon. Kaya mong iayos ka ng Diyos ngayon. Kaya mong pagalingin ka ng Diyos ngayon. Sabihin mo, Panginoon, nagsisisi na ako. Pinagsisihan ko. Panginoon, inaamin ko, nagkamali ako, nagkulang ako, pinagsisisihan ko. Sakupin mo ako ngayon, Panginoon. Tapos, mag-desisyon ka na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Sabihin mo, hayaan mong yakapin ka ng iyong Ama. Magpipray po tayo ngayon, namin po habang inaawit natin ito, magpipray po tayo. Ipapatong ng mga pastor yung kamay nila sa inyo. Tapos, sabihin nyo, Lord, salamat sa kapayapaan, salamat sa tagumpay, salamat sa kalakasan, salamat sa pagbabagong buhay, salamat sa kaayusan. Tinatawagan ko po yung mga pastor po natin. Magpipray po tayo. Lahat po tayo mga pastor, magpipray po tayo. Pag pinatong na ng pastor, pag pinatong na ng mga pastor yung kamay nila sa inyo, tanggapin mo yung pinag-faith mo. Tanggapin mo yung pinaniniwalaan mo ngayon. Tinatawag ko po yung mga pastor po natin, magpipray po tayo. Amen po. Pangalan mo ang tatawagin ko. Tara po mga pastor po, samahan niyo po kami rito, mag-pray po tayo.
Mag-worship lang po tayo. Makipag-usap ka sa Panginoon. Start nyo po na pag-alabin yung puso nyo sa pagmamahal sa Panginoon. Start nyo po na pag-apuyin buhay nyo sa Panginoon. Alisin nyo yung takot, pagmamahal. Start nyo po na isisiro nyo ang pagpapahama sa Panginoon. Hindi ka matutulog na hindi mo siya kakausap. Hindi ka matutulog na hindi ka magpag-usap sa Panginoon. Siya ngayon ay ninanais mo. Siya ngayon ang pinaka-una mo. Totoo ang surrender ka ng buhay mo sa Diyos. Mas madali mo iparamdam sa Diyos ang pagmamahal mo. Mas madaling i-express mo yung pagsamba mo. Mas magiging totoo yung pagtaas mo ng kamay sa Panginoon. At yung panalangin mo ay magiging isang realidad, hindi isang hanga-hanga. Kasi madali mong matutunan yung lakad ng buhay Kristiyano
mag-umpisa na bubukal sa iyong mga labi na sasabihin mo sa iba, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Hindi ka naman yung tunay na kayo ng Diyos. Ito yung presensya ng Panginoon. Napakasarap ang Panginoon ng Diyos. Sa mga iba, hindi na ito sa mga pwedeng naninibago yun, pero mag-response ka. Mag-response ka pala. I-start na lang ang mamumuhay ng badalan. I-start na ngayon ang mamumuhay ng badalan. I-start na ngayon na mas magiging malakas ka susunod sa kalooban ng Diyos. Dati naghihina ka na nalalamig ka o patakulay ka sa simbahan ngayon. Ngayon mag-aapoy ka. Dati tamad ka na pupunta ng simbahan. Dati hindi ka magbitahan sa prayer. Hirap ka ngayon. Start mo na Panginoon, gamitin mo ako, susunod ako sa iyo. Kasi yung pag-ibig na yan, yung lahat na nararamdaman natin sa Diyos, napakalaw. Sa item ng buhay natin, pag may mali, sinusuko mo ka. Kahit nagpapay nga, sisuko mo sa mga. Separate na. Ngayon, mas sa magiging realidad ang pangungusap sa Diyos. Ang sasitahan nyo sa parang sa tapa na pag binabasa mo mga masusunod sa kanya. Kasi ang Diyos na yun ay kayang makilos na sa Diyos. Kasi sa kanya yun. Kasi sinisip pa natin ang Panginoon na mag-uusip pa po natin. Para matagal na tayo natin. Napakasarap sambahin ng Diyos. Narito ako ngayon, Panginoon, gamitin mo ako. For the last time, pangalan mo, tas natin mga kamay natin for the last time. Ang tatawagin ko. Sa buhay ko,
Jesus, ikaw. Sa lahat. Isa pa, Jesus, ikaw. Jesus. Sa lahat. Isa pa, Jesus, ikaw. Sa lahat. Jesus, Buhitas po natin mga kamay natin. Panginoon, salamat sa pagyabang mo. Salamat dahil tinuturuan mo kami lagi ng suko ng buhay na lalo lang sa Panginoon. Everyday, natututunan namin sumungo sa iyo. Everyday ng buhay namin, natututunan namin sumurrender sa iyo, Panginoon. At malaya kang kumilos sa bawat minuto, araw ng buhay na pakilaban ng kapamalan ng Panginoon sa kubo kami nila. Salamat sa bagong buhay na ito. Paghali ka, patuloy kang manahan sa buhay niya. Salamat sa mga pangako mo dahil yes, amen. Ang mga pangako mo ngayon sa mga buhay namin ay yes, amen. Purihin ka sa iyong salita, dakila ka, Panginoon. Puritan mo kami na iyong kapangyarihan ng ulong ng paa at sa iyo Diyos ng barang na dugong ng ilang masayasos. Salamat Ama sa iyong lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon.